Good day guys, sa video natin ngayon ay pag-uusapan natin yung naging mga races ko nitong nakaraang March. Nagkaroon ako dito na 4 na linggo na sunod-sunod na takbo. So, syempre sasabihin nyo, di ko si pasaway ka pala eh. Hindi ka pala sumusunod dun sa sinasabi mo na dapat may full recovery at kung ano-ano pa. So, yun nga. Mamaya papaliwanag ko sa inyo kung paano nangyari na 4 na sunod-sunod na race sa isang buong buwan. At ito yung unang beses na ginawa ko itong gantong klase ng pagtakbo. At i-share ko sa inyo dahil malamang maaaring may natutunan ako at maaaring may matutunan din kayo dito sa naging experience ko sa nakaraang March races ko. Una sa lahat, yun nga, simulan natin yung March. Ang unang event ko noon ay nung March 9. March 9, yun yung run to feed, yun yung 16 kilometers. Ito, biglaan lang to. Kasi, ito ay naimbitahan tayo ng Santo Niño Runners nga para tumakbo dun sa run to feed. Thankful tayo sa kanila. At yun, tumapos tayo doon ng second sa 16 kilometers. So, magpakaganda ng takbo ko doon. Isa yun sa best na takbo ko. Lalong-lalo na sa Bustos. Kasi sa Bustos, mahirap manalo sa Bustos eh. Sa Subo ko, dami kasi talagang malalakas din dito sa Bulaan. At ito yung first time ko na nakapodium ako doon. Tapos yun nga, best time 1 hour 2 minutes. Tapos walang 4 kilometer pace ang per kilometer doon. Kaya sabi ko, ang ganda ng naging performance ko doon. Tapos halos umayon lahat doon sa game plan ko. Kaya sobrang talagang yung adrenaline ko after yung race talagang mataas na mataas. So, sunod naman tayo. Siyempre, March 9 yun. So, sunod doon is March 16. Itong March 16, wala akong planong lumuro talaga dito. Ito yung Buntal. Kaso, itong Buntal, ang nangyari dito, sumalo lang po ako ng bib number ng isang teammate. So, hindi siya pwedeng tumakbo. So, sayang naman yung bib niya. So, dahil nga sabi ko, sige, dahil maganda yung performance ko sa run to feed, sige, tira tayo ng March 16, Buntal. Ito naman po ay 10 kilometer lang. So, unfortunately, after ko po mag-race ng run to feed, Monday nun, sumakit bigla yung lalamunan ko. As in, sobrang sakit po talaga. Tapos, isang buong linggo na yun, halos hindi ako nakatakbo. Maaaring nakapag-recovery ako ng isang araw, pero short run lang. Tapos ang sakit pati ng katawan ko. Alam na alam ko na yun yung pakiramdam dahil yung sumakit yung lalamunan ko. Alam ko ang kasunod nun ubo o sipon. Kasi yun nga, unfortunately, naging sobrang grabe ng ubot sipon ko na totally talagang tuyong-tuyo siya nung buong linggo na yun. Tapos magigising ako sa madaling araw sa gabi. Umuubo ko na halos wala naman lumalabas. So, ang hirap ng pakiramdam na yun. Sinubukan ko mag-water therapy kasi talagang tuyong-tuyo. As feeling ko, dahil may flu vaccine ako, feeling ko kung wala akong flu vaccine, siguro talagang ang lakas na naging tama sa akin nung naging parang ubot sipon na yun. So, yun, come race day, Buntal, wala talaga tayong training nun. Sa mismong event, 10 kilometers, sinubukan ko. First 2 kilometers, walang 4 na pace tayo. Siyempre, doon sa run to feed, nagawa natin yun eh. Hindi ko na lang maalala yung exact. Pero after ng first 2 kilometers na naramdaman ko, hindi talaga kaya. Ayun, napunta pa ng 3K pero sama ng pakiramdam ko. Ang layo natin, pang 8 lang. Sakit yung sigmura ako, nag-stitch ako. Okay na ako dito, nagandang pace. So, bumalik ako, nagbagal na ako for 30 kilometer pace na lang. After kasi ng run to feed last week, naubot sipon ako hanggang ngayon. Kaya wala talaga ako sa kondisyon. Grabe, ang lakas makapangihina. Isang linggo pa lang yan nakakalipat. So, tumapos nga ako doon ng around 43 minutes kung di ako nagkakamali. Pero sobrang hirap na inabot ko doon. Alam nyo ba sa kalagitnaan nun, parang gusto ko na huminto. Nagbablog ako noon doon sa Buntal. Yun nga, hindi ko rin to na-upload yung vlog ng Buntal. Kasi kahit ako sa sarili ko, hindi ako satisfied sa nangyari sa akin eh. May mga na-meet din niya pala o dyan. Hello po, buddy po. Hello! From Buntal Run, finisher, 10 kilometers finisher. Wala po ba yung gustong batiin? Shout out. Ikaw yung taga Hydrolab Company,
At saka yung mga kaibigan ko sa Quezon City. Unfortunately, hindi ko nga ito na-edit para i-upload yung Buntal Run dahil sobrang dismayado ako sa nangyari. May time talaga dun sa race na gusto ko lang huminto at maglakad at makipagkwentuhan na lang. Pero syempre, hindi yun ang ginawa ko. Ang ginawa ko, sabi ko, gagawin ko na lang itong parang long run or mas mataas sa long run, siguro parang tempo run. Kaya yun, natapos naman natin ng 43 minutes or 42 minutes, parang ganun. So, dahil nanghihinayang din ako sa pagkakataon, hando na ako eh. So, hindi nilabanan ko yung pag-iisip na lumakad na lang dahil wala ako sa kondisyon. Isa yon sa pinaka-pangit na takbo ko sa naaalala ko. Ibig sabihin pangit dahil ang pangit ng performance ko, ang pangit ng pakaramdam ko. Tapos meron niya akong mga picture na lumabas. Actually, hindi ako nag-post ng ng tungkol doon sa takbo kahit sa Facebook kasi sobrang pangit ng itsura ng mga picture ko doon. Hindi dahil pangit yung makakuha ng photographer, dahil talaga mukha talaga akong laspag. Kahit 430 km pace lang yung takbo ko, sobrang pagod na pagod talaga ako pagkatapos nun. After nun, ito na. Ito talaga yung nag-iisang event ko dapat nung March. Ito yung Smoke 10 Half Marathon. Ito po ay napremyo ko po ito nung nagpampanga to Bulacan ako, naka-podium kami. So, ito lang talaga yung pinaghahandaan ko na event ko dapat ngayong March. Kaya yung performance ko nung Run to Feed, sobrang natutuwa ako kasi ang ganda ng preparation ko dun eh. Dahil para yun talaga sa Smoke 10 Half. Dahil dito sa 10K, ang target syempre natin, kahit pa paano makapodium tayo dito. Wala pa rin po ako ganong ensayo dahil galing sa Buntal, hindi pa rin po ako fully recovered. Talagang, syempre, pag galing ka sa takbo, itong buong isang linggo na to, so wala ka pa rin ganong ensayo dahil parang recovery week pa rin to dapat, and then parang magte-taper week ka pa rin para dun sa Smoke 10 Half. So dumating tong si Smoke 10 Half, sa totoo lang marami-rami din yung malakas dito sa Smoke 10 Half. Kahit mga teammate ko talagang medyo nahirapan din ako sa kanila, talagang nakipagpukpukan din sila. Tumapos ako dito ng pang-apat, 20 seconds behind dun sa nakakuha ng third. So ginawa ko dito habol lang habol dahil wala pa rin po ako sa audition dito. Alam niyo yung tipo na pag humihinga ako ng malalim, parang bigla na lang akong uubuhin, parang bigla na lang akong gagaralgal habang tumatakbo. So yun yung pakiramdam na talaga ang hirap pa rin. Tapos alam mo na parang may sumasabit sa lungs mo pag humihinga ka. So yun, eventually yung sa mismong race, habol lang habol. Tapos yun, napalit ko na rin yung gap dun sa third hanggang sa abot tanaw mo na lang. Kaso sobrang maikli na yung oras tsaka yung kilometer para abutan pa siya. So dito, umoras ako dito ng 40 minutes. Medyo ginhawa na yung pakiramdam ko rito. Pero 100% hindi pa tayo na-reach yung talagang 100% natin. So yun, akala ko magpapahinga na ako dito sa week na to dahil wala na talaga ako schedule. And then eventually, ito na naman kami, yung Caliraya 360. Sabi ko, merong isang teammate 2 days before yung race day na bigla na lang, unfortunately hindi na siya pwede. So ito yung si Kaya Romy, isa sa senior namin na runner. So nanghihinayang ako, syempre Caliraya yun, tapos Laguna, tapos ibang lugar. Syempre ako gusto ko pa rin namang maka-experience sa tumakbo sa iba't ibang lugar. So sabi ko, may chance na naman. Pero yun nga, wala pa rin akong ensayo dito sa Caliraya. Wala akong long. Ito po ay 34 kilometers yung naregisteran nila. O kaya 34 kilometers yung kailangan kong takbuhin. O yun, dumating kami doon. Siyempre nagbiyahe, puyat, walang tulog halos. Pagdating mo ron, umuulan pa. Ay, bigla yun yung panahon na bigla nag-ulan dito kahit sa Bulacan. Ayun, nag-ulan din dito. O yun, may video naman tayo ng Caliraya. Satisfied ako sa performance ko doon. Nagkataon lang na talagang marami din talagang malakas na lumaro ngayong taon. Unlike doon sa resulta last year, pag kinumpara mo yung resulta nung last year at yung top 10 ngayon, di hamak na loaded yung lumaro. Hindi naman ako nagmamaliit. Ibig sabihin talagang mas loaded yung top 10 ngayon na oras nila. Ang lalakas ng lumaro ngayon. Dahil siguro maganda rin yung may mga maganda po kasi yung premium ngayon dun sa Caliraya. So yun, talagang hindi naman ako nagsisi. Apakaganda ng lugar, ang linis, masarap takbuhin. Sobrang hirap, sobrang daming ahon. Pero yun, kasama sa challenge yun. At yun nga, tumapos naman tayo ng pang-anim. O yun doon, talagang habol-habol lang din. Pero ang napansin ko, siyempre wala pa rin tayo sa enough training para dun sa Caliraya.
At muntik na tayong na maging overall sa age category. Hindi ko alam na may age category pala yun. So, kinuha yung pangalan ko. Unfortunately, 39 years old pa lang po ako. 40 years old po pala yung may kasama dun sa age cut. So, sayang tayo pa naman sana yung unang nakatapos dun sa finish line kung tayo ay 40 years old na. So, bawi tayo next year pag 40 na tayo. So, yun po, yung experience ko dun sa 4 na races dito ngayon March. So, bago nyo ako pagalitan na sobrang gastos ko, yun, sa 4 na races, wala po akong binayaran ni isa doon. Dahil yung isa, sponsoran tayo, yung isa na panalunan ko, and then yung dalawa ay sinalo lang natin yung bib. Yun, lesson learned para sa akin dito sa race. Yun nga, hindi ko talaga para sa akin, hindi talaga advisable na kumuha ng race. Anong nangyari po kasi sa akin yun nga, syempre, sayang. Ang naging ano naman sa akin, no, siguro kung hindi ako nagkasait, okay lang. Pero ang problema naman talaga dun is wala ka ng enough preparation, tas wala ka ding enough na recovery. Dahil anong nangyayari, imbis na mag-recovery ka, ang gagawin mo, mag-taper ka. Imbis na mag-training ka, so yun nga, taper uli. So wala talaga, as in ang gulo-gulo nung naging takbo ko ng March. So wala naman ako pinagsisisihan. Kumbaga sana nga parang experimental lang din kung ano nga ba yung magiging performance ko at ano yung mararamdaman ko. Ang problema nun, alam mo yung parang nawala din yung sense mo na excitement na talagang ang tagal mong inintay na kunwari isang buong buwan kang walang race, nagpe-prepare ka, nagte-training ka. Ayun, dahil siguro medyo nasanay ka na may race na naman, parang wala lang din. Pero para sa akin, hindi ko talaga maipapayo sa inyo na gawin yung ganito na halos every week ay mag-race. So, kung gusto niyo mag-finish, okay din naman. Pero para sa akin kasi, syempre alam niyo naman na medyo competitive tayo kahit pa paano. Hindi ito yung gusto ko na gawin. At syempre, mas gugustuhin ko pa rin yung fully prepared at fully rested yung body pagdating ng race day para 100% nabibigay mo yung lahat, tapos 100% wala ang regret, tapos wala kang masisisi or wala kang panghihinayang na dapat sana ganito, dapat sana ganun. So muli po, maraming po salamat sa lahat ng nanood. Sana po may kaunti kayong napulot dun sa experience ko. At ako naman po, yun nga, sabi ko sa inyo, lahat naman ng tinuturo ko sa inyo is galing din sa own experience ko. So muli po, maraming po salamat sa inyong lahat. God bless po palagi. Ingat.